Karumal-dumal ang pagkamatay ng isang babae na pinalakol sa ulo sa Tanay Rizal. Suspect sa krimen ng kanyang asawa na natagpuan ding patay. Saksi, si EJ Gomez. Wala ng buhay at wala na ring saplot pang itaas ang 37 anyos na babae nang matagpuan sa kanilang bahay sa Tanay Rizal kahapon. Ayon sa pulisya, pinalakol ang biktima. Ang 45 anyos naman niyang asawa, wala na ring buhay malapit sa kanya. Sa investigasyon ng Tanay Police, nadiskubre ang nangyari sa mag-asawa nang bumisita roon ang ina ng lalaki. Humingi siya ng saklolo sa kapitbahay at saka nagsumbong sa mga pulis. Batay sa pahayag ng isang saksing minor de edad, nangyari ang pagpatay sa babae nitong Sabado. Ang sospek, mismong mister na kalaunay nasawirin. Selos ang sinisilip na posibleng motibo sa krimen. Narinig niya nga na may dalawang sa loob ng bahay na nag-aaway. Yung babae ay nakikiusap na tama na. At saka yung narinig naman ng bata doon sa lalaki is linoloko mo ako. Then nakarinig siya ng kalabog, yung malakas. Then tumigil. Ayon sa pulisya, hiwalay na ang dalawa. Naroon lang daw ang babae para manghingi ng sustento para sa kanilang 6 na anak. Narecover ng pulisya sa tabi ng babaeng biktima ang palakol na nasa 24 na pulgada ang haba. Ayon sa pulisya, hindi na nagpasyang ipa-autopsy ng mga kaanak ang mga labi ng mag-asawa. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Naglabas po ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina dating Senate President Cheese Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. Kasunod po yan ang hiling ng Office of the Ombudsman sa paniwalang maaari nilang takasan ang mga inihahandang kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control controversy. Saksi, si Maki Pulido. Dininig kanina ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure kina Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Naniniwala raw ang Ombudsman na flight risk o maaaring takasan ng dalawa ang mga posibleng kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control scandal. At ngayong araw din, naglabas ng precautionary HDO ang Sandigan Bayan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero at Ngu. Nauna namang naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary HDO laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong nakaraang linggo, naglabas si Romualdez ng video message kung saan itinanggi niyang siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. How can I be the mastermind? I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan siya ulit sa pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Matagal na ring hiling ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gustong gawin ng chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa pool may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di magkusang dumalo ang isang kongresista, idinaraan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayon din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng male-maletang pera, pati si Orly Gutesa na isa sa mga nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Sakaling umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Zaldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Nagsalaysay sa Facebook eh.
Hindi pa mai-report sa plenaryo ang partial committee report na hinihingi na rin ng Ombudsman dahil kulang pa ang pirma. Ang isang pwedeng gawin niya, maglabas na lang ng chairman's report. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Wala pang El Nino pero natuyo ng ilang ilog, sapa at mga pananim sa ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding init. At sa Cotabato City, kailangan ng magrasyon ng tubig. Ating saksihan. Nangamatay na ang ilang isda dahil sa matinding init at pagkatuyo ng ilang sapa sa Kasiguran, Aurora. Sa Puerto Princesa, Palawan, excited pa naman sanang maligo sa ilog ang grupo ng magkakaibigang may bit-bit pang baon pero wala na itong tubig ng datnan nila. Ano gagawin natin? Itinuloy na lang daw nila ang picnic sa gilid. Natuyo na rin ang ilang sapa sa Bulan, Sorsogon. Hindi tuloy makalublob sa tubig ang mga kalabaw para sana'y maginhawaan sila. Sa Isabela na mahigit isang buwan nang nasa ilalim ng state of calamity, maaaring mabawasan ng hanggang 50% ang ani ng mais dahil sa patuloy na pagkatuyo ng mga pananim. Ayon sa DSWD, namahagi na sila ng tig 10,000 pesos na emergency cash transfer sa 12,000 magsasaka sa probinsya. Idineklara na rin ang state of calamity sa Cagayan dahil sa mahigit 10 bilyong pisong halaga na idinulot ng pinsala ng matinding init sa agrikultura. Nagkabitak-bitak din ng lupa sa malalawak na palayan sa Mlang, Cotabato. Pangamba ng mga magsasaka baka hindi sila makapagtanim hanggang sa susunod na cropping season kapag nagpatuloy pang mailap ang pag-ulan. Sa Cotabato City, araw-araw ang pag-iikot at pamamahagi ng tubig sa iba't ibang barangay hanggang May 10. Sa Maynila, iniutos ang pagsasagawa ng misting operations sa iba't ibang lugar para makatulong na ibsan ang matinding init. 15 lugar sa Luzon ang nakararanas ng drought ayon sa Pag-asa. Drought ang tawag kapag 60% na mas mababa ang mga pag-ulan sa loob ng 3 sunod na buwan. Dry spell at dry conditions naman ang nararanasan sa ibang lugar kung saan 21 to 60% na mas mababa ang pag-ulan kumpara sa karaniwan. Hindi pa ito dulot ng El Nino ayon sa Pag-asa pero maaring magtuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon po meron na tayong 79% chance na magkaroon po tayo ng or mapunta po tayo sa El Nino sa mga susunod po na buwan. Most likely by June, July at August po. Ayon sa Malacanang, handa ang iba't ibang ahensya na tumugon sa banta ng El Nino. Inatasan ang National Irrigation Administration na tukuyin pa ang mga lugar na maaapektuhan ng kakulangan ng tubig. Nandiyan din po ang detalyadong mapping ng mga rain-fed at sahod ulan na sakahan. At sa panguna po ito ng PhilRice, katuwang ang Bureau of Soils and Water Management. Pati po ang mga DA Regional Field Offices ay natasan ng bantayan palalo ang mga vulnerable areas batay sa historical El Nino data. Base sa forecast ng Pag-asa para bukas, 13 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng danger level na damang init. Pinakamataas ang forecast na 44 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite City. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. May dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Halos 13 piso ang rollback sa kada litro ng diesel at mahigit 15 piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina tataas ng 53 sentimo kada litro. Pagtitiyak ng Energy Department, may sapat na langis ang bansa. At nakarating na po sa Pilipinas ang 4 na shipment ng diesel na katumbas ng 178 million liters na nakuha sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company. At dahil dito, nasa 54 na araw ang buffer stock ng diesel sa bansa. Nakikipag-ugnayan po ang DOE sa mga oil company para hindi sumobra ang mga order. Pinayuhan po ng ilang LGU ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask dahil sa usok mula sa Navotas Sanitary Landfill na mahigit 2 linggo nang nasusunog. Umabot na usok sa Maynila, sa Pasay, pati na sa Makati City. Ating saksihan. Patuloy ang pagliyab at paglabas ng makapal na usok sa dating Navotas Sanitary Landfill. Mahigit 2 linggo nang nakalipas mula nang magliyab yan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tuluyang naaapula. Dahil dito, patuloy ring naapektuhan ng mga residente na tinitiis na lang ang nalalanghap na usok. Talaga nung una, tumasakit yung dibdib ko talaga. Pero sa ngayon, parang unti-unti nang naaano. Nasasanay na kami.
Apektado rin ng usok ang Barangay Binuangan at Salambao sa Obando, Bulacan. Umaabot na rin ito sa mga lungsod sa Southern Metro Manila gaya sa Pasay City na kapansin-pansin ang makapal na usok kagabi. Kaya nagbabala ang Pasay City DRRMO sa anilay poor air quality dala ng usok galing sa landfill. Sama ng amoy. Parang amoy, hindi mo malaman parang basura na may kasamang kuryente. Masakit sa lalamunan at sa baga Pati sa Makati City, umabot sa very unhealthy to emergency level ang kalidad ng hangin ayon sa kanilang DRRMO. Kala nga ng mga tao dyan, sunog Ay, yung dyan sa LRT, landfill pala yung galing. Medyo masakit din sa mata. Naitala rin ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa maraming air quality sensors sa Maynila maghahating gabi. Posible raw itong dulot ng usok galing sa landfill na sinabayan ng hangin papunta sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, bumuti na ang kalidad ng hangin itong mga nakaraang araw. Nagkataon daw na nagbago ang direksyon ng hangin kagabi at ngayong araw, kaya naapektuhan ng mga kalapit na lungsod. Sa ngayon, hindi pa raw nakikita ng LGU ang pangangailangan na magdeklara ng state of emergency sa Navotas. Base na rin daw yan sa rekomendasyon ng NDRRMO. Ayon sa Navotas City LGU, natabunan na ng lupa ang halos kalahati ng nasusunog na bahagi ng landfill. Katuwang nila ang Japan International Cooperation Agency o JICA, DPWH, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng gobyerno para maapula ang sunog. Sabi ng DENR, may direktiba ang Environmental Management Bureau sa mga regional director na i-require sa landfill operators ang pagbuo ng contingency plans. Extreme heat nowadays, we can anticipate that not only for landfills but also for grass and forest fires which have been occurring consistently. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi